Ang gagawin natin ngayon ay ang air fryer. Subukan nating paganahin. Kasi dati naman siya nagagamit pero nung mga nakaraan na gagamitin ko sana ayaw ng nagpa-power on siya pero wala siyang, hindi siya makaselect ng mga ano. So touchscreen kasi. Kaya ito tingnan nyo. Gagawin natin siya. So ngayon, gagawin natin yan. Para naman hindi masayang mapakinabangan pa natin, di ba? Luto na tayo. Ang liit lang ng ating lutuan. At dito nga ay binuksan natin ang ating air fryer. Gamit lang po ang kutsilyo. Iaangat lang po natin yan. Kailangan ingat din po. Dahil pag hindi po tayo marunong yan ay pwedeng mas lalong madamage. Ayan no. Hindi po tayo licensed electrical aircon or technical. Hindi po tayo nag-aayos ng mga kagamitan. Pero kung mga simple lang naman po at susubukan lang natin ay pwede naman natin gawin sa bahay. Kagaya nitong ginawa ko ay tiningnan ko muna at pinunasan yung mga parts ng air fryer kasi medyo may mga nag-moist na siya. Ayan, so baka dito nagkakaroon ng problema yung maalikabok, yung medyo nag-moist ng mamantika. Siyempre pag air fryer, nagmo-moist yan dahil mainit. So pwedeng mapunta dito sa mga gilid-gilid at pwedeng baka maapektuhan nga talaga ito sa mga nakakaapekto dito sa ating gana ng air fryer. Kaya kung nakikita nyo, ayan, inisa-isa ko talaga ng linis. Ginamitan pa natin para matanggal yung mga alikabok. Pero more on mantika yung nakuha natin dito. Kaya ilang basahan nga ba ang naubos ko dito? 4. Ayan o, tapos may kasama pang mga brush-brush na maliit. At syempre yung bulak na nilagyan ko ng kaunting tubig. Huwag pong gagamit ng kahit mga flammable like alcohol. Kailangan pure water lang po ang ibabasa-basa natin sa basahan para po matanggal yung ating mga dumi na mamantika. Maganda rin po dito ang dry tissue. Wag po yung wet tissue kasi medyo may flammable. So itong dry tissue, ayan, subukan natin, isinuli na natin. Lininisan ko lang po yan. Subukan natin kung gagana siya. Okay. Ayan, so sa unang subok natin dito, ayaw pa rin niya, ayaw pa rin mag-touch, ayaw pa rin gumana. So binuksan ko uli siya at ang ginawa ko ay tinanggal ko na talaga dito sa ilalim. Hindi ko lang nilinisan, tinanggal ko na yung mga screw tapos tiningnan ko yung ilalim kung may sunog. So kung nakikita nyo, wala namang sunog at okay naman siya. Again, nilinis po natin yan. Pinunasan ng tissue yung medyo may basa-basa. Then pagkatapos po niyan ay yung baba naman po nilinisan din natin. Yung sa may salamin, yung sa harapan, yung sa front ng air fryer. Ayan, in-screw nga natin yan. Kung makikita niyo, wala akong gamit na screwdriver. Ang gamit ko ay kutsilyo. Pero ayan, parang na-okay din naman siya. So, tapos na nga natin kalikutin ito. Ayan, ako si girl kalikot ngayon ng air fryer. Pinunasan natin ang husto ng tuyong basahan, malinis na basahan. Hindi pwede yung mga maalikabok din at Ayan, sinaksak natin at ating tiningnan. Okay, kung gagana na. Siyempre, masaya kapag gumana, diba, no? So, dito, pinipindot ko, parang medyo maano pa rin siya. Kaya nilinis ko pa rin uli yan. Pero ayan na, gumana na siya, oh, diba? Wow! Okay, so umukay na siya. Ang galing! Yes! Gumana na. So, ayan na nga. Tapos na natin gawin yung ating DIY natin na pag-aayos ng ating air fryer. Kaya, happy yung Sunday natin today. At least, hindi na tayo bibili ng bago. Na-save na naman yung 5K natin.
Diba? Kailangan talaga nating maging madiskarte kahit na babae tayo. Ayan, good vibes. Happy Sunday everyone. Thank you for watching. Hi, it's me, Flor. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong videos, and comment section, like, follow, and share. Thank you.